Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat.
Panginoon. Tunay nga, O Diyos, walang may papantay sa kapangyarihan mo, O Diyos. Sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa kadakilaan mo, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, tanggapin mo lahat ng aming papuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin naman. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat
Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, minsan bigla, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord, dakila ka, Panginoon. Magliwanag ka, O Diyos. Magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin, O God. Hallelujah, Lord. Di kami titigil na umawit ng papuri sa iyo, Diyos. Karapat-dapat ka ng lahat ng ito, Diyos. Ang pangalan mo ang siyang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Oh, Jesus. Hallelujah. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Alleluia, purihin ka. Alleluia, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, ikaw ang Diyos. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba,
kabutihan. Bukas ngayon'y maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon'y maghari ka. Maghari ka, sa'yo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon'y maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Alleluia, purihin ka. Dakilang hari, luwalhati ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Napakabot mo, Diyos. Come on, church, minsan pa nating awitin. Hallelujah, purihin. Taas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpag. Minsan pa. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon'y maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihin. Sambahin ka, O Diyos! Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon'y maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, sa'yo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihan. Let's continue to worship our God. Kung ating pong oobserbahan, no, every time na tayo po'y pumapasok sa bawat bahay na ating napupuntahan, ano po, isa sa mga observation natin, laging merong altar. Alam niyo ba yung salitang altar? So kahit sa bahay, kahit mapakristyano ka man o kahit hindi kristyano, ang bahay ay laging merong nakalaan na lugar para sa Diyos. Di ba? Minsan, tayo mga Kristiyano, sa Bible, alam natin, meron tayong pinaglalagyan na lugar ng Bible natin. O minsan, yung mga memory verses, nilalagay natin sa atin sa loob natin tahanan. Basically, makikita natin na mga Pilipino ay talagang merong masidhing pagnanais
na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa Diyos. Amen po ba? Hindi makakailayan sa ating mga Pilipino na talagang meron tayong ganong klasing mataas na pagpapahalaga sa lugar o tahanan ng Diyos sa ating mga tahanan. Amen po ba? Kasi yung iba, yung altar ay ginagamit sa pampaswerte. Para swertihin daw yung bahay o pangalis ng demonyo o masamang espiritu, maglalagay ng altar. Di ba? Okay lang naman yun kung yun lang kanyang pananaw. Yung iba naman ay, yun nga, proteksyon. Yung iba naman kung bakit naglalagay ng altar is para sila ay paalalahanan na meron Diyos sa loob ng tahanan. Magandang reminder, minsan, encouragement. Minsan, pag nakakita tayo ng mga verses sa loob ng ating tahanan, nare-remind tayo patungkol sa mga pangako ng Diyos. Pero sad to say, ito pa nakakalungkot na katotohanan, minsan, hanggang doon lang. Paglabas ng ating mga tahanan, nawawala yung ating debosyon, yung ating pagkakilala sa Diyos. So, minsan hanggang doon na lang. Ang minsan akala natin na parang hanggang doon na lang ba yung altar? Hanggang doon na lang ba yung physical na altar na kung saan paglabas ng aking tahanan, nawawala na yung paalala sa akin na meron Diyos, na ako'y anak ng Diyos, na ako'y meron Diyos na nagpuprotekta sa atin. Ang dami nating sa kabila ng paalala na merong altar sa kanyang tahanan, still, nahuhulog pa rin sa kasalanan. Still, wala pa rin kontrol sa sarili. Kung minsan, nakakalimutan natin na tayo pala ay Kristiyano. May altar sa loob ng bahay, may paalala na patungkol sa Diyos, pero madali pa rin natitisod, madali pa rin manghihina. Ibig sabihin, hindi ganun katatag yung ating pananaw pagdating sa altar. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi kung titingnan natin ang malalim na kahulugan ang salitang altar, kung titingnan natin ang original na intensyon ng altar, mahalaga po ito pinag-uusapan natin. Kasi ang altar po ay isa sa pinakamalaking bahagi nating mga Kristiyano. Kung iintindihin nga natin ang malalim na kahulugan nito o ang intensyon ng altar, mauunawaan natin ang importansya nito sa ating buhay. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin kasi kadalasan kung bakit walang breakthrough ang isang Kristiyano kasi mahina yung kanyang altar. Lalo sa panahon ngayon, napakadaming temptations, napakadaming mga tao o mga impluensya na pwedeng sumira sa ating pananampalataya. At kung hindi magiging malakas yung ating quote-unquote altar, babaksak po tayo sa mga oras na ito. Kasi nung inutos po ito ng Panginoon sa bansang Israel, balikan mo natin ang Old Testament. Nung inutos ng Diyos sa bansang Israel na sila ay gumawa ng altar, hindi lang physical o literal na altar ang intensyon ng Diyos sa kanila. So, sa halip, it talks about their hearts. It talks about yung kanilang relasyon sa Diyos, kung gaano ito kalalim. Hindi lang nung sinabi ng Panginoon sa Israel, gawa ka ng altar. Hindi lang physical yung pinag-uusapan o tinutukoy ng Diyos sa mga panahon. Sa halip, maging yung kanilang puso ay gustong makita ng ating Panginoon. Now, ano po yung nangyayari sa altar? In Genesis chapter 8 verse 2, nung inutusan ng Panginoon si Noah na gumawa ng altar, ito po nangyari. Nung sinabi ng Panginoon kay Noah at si Noah ay gumawa ng altar, ang ginawa po ng Panginoon sa mga panahon na yan, the Lord established His covenant. Ibig sabihin, sa altar, nangyari yung covenant ng Diyos o yung pangako ng Diyos. Take note, nung gumawa si Noah ng altar, in-establish ng Diyos yung kanyang pangako, yung kanyang covenant kay Noah at sa buong sangkatauhan, na hindi na muling gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng rainbow, ng ulan.
Hindi gugunawin ng Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig at ang sign ng contract ay yung rainbow. Hindi po LGBT yun. Kasi yun lang yung sabihin sa altar pala, kung matatag yung altar na ginawa natin, makikita natin nangyayari yung covenant ng Diyos. Mamaya maintindihan nyo pa. At nung sa Exodus chapter 20 verse 24, nung inutusan ng Panginoon ng bansang Israel na gumawa muli ng altar, kasi sila po ay sa Exodus po, remember, ang Exodus po, ay yan yung mga panahon na sila ay naglalakbay sa disyerto. Ibig sabihin, hindi sila permanente sa isang lugar, sila ay bumabiyahe. At every time na sila ay tumitigil sa isang lugar, hindi po pwede hindi sila magtayo ng altar para sa Diyos. Why? During that time, sa Exodus chapter 20 verse 24, doon po sa altar nangyayari, ito po, sa altar po nangyayari yung kapatawaran ng kanilang kasalanan. Remember, ang altar po ay ginagamit sa sacrifices. Limbawa, si Miday may kasalanang nagawa. Para mapatawad yung kanyang kasalanan, kailangan niya mag-offer ng baka. At yung baka, papatayin saan? Sa altar. Bakit? Kasi dun po, sa ikapagpatawad ng kasalanan ni Miday para sa 1 taon, magpapatay siya ng baka, dun papapatay niya yung baka sa altar. Ibig sabihin, yung pagpapatawad ng ating kasalanan ay nangyayari sa altar. Kanina, covenant ng Diyos. Yung pangako ng Diyos ay nangyayari sa altar. Ngayon sa Exodus, nangyayari sa altar yung kapatawaran at reconciliation natin sa Diyos. Pangalawang nangyayari sa altar ay worship. Sa isang matatag na altar, kapag talagang sinusunod natin during Old Testament, kapag nalugod ang Diyos sa ginagawa mong pagsamba, yung pagsunog ng offering, bumababa yung presensya ng Diyos. Kapag matatag at maayos ang altar, namimit o dumarating yung presensya ng ating Panginoon. Kaya itong mga Israel, ganun na lang ang kanilang pagnanais na gumawa ng altar kahit saang lugar sila mapadpad. Therefore, ang altar po is a meeting place of divinity and the humanity. Nakikita ang Diyos, nagmimit ang Diyos at ang tao sa altar. And also, an altar is a place of worship. Kapag bumapasok ang mga pare sa loob ng altar at ang mga tao po ay nadoon sa paligid ng templo, sumasamba sila sa Diyos. Nagkakaroon ng ugnayan ng tao at ang Diyos sa loob ng altar. And forgiveness ay nangyayari sa loob ng altar. At minimit ng Diyos ang pangangailangan ng tao sa loob ng altar. That's why napakahalaga po ng salitang altar o templo when it comes sa ating mga anak ng Diyos. At napakahalaga rin sa umagang ito na matatag yung ating altar. Kaya itong mga Israelites, sa history ng Israelites, dumarating yung punto, yung kanilang altar na ginawa ay nasisira. Sa gera, sinisira ng mga kaaway, kasi alam ng mga kaaway, ang mga Israelites ay malapit kay Yahweh. At kapag alam ng kaaway, kapag sira yung tahanan ng Diyos, nawawala sa wisyo ang bansang Israel. Ang unang gagawin ng mga bansang nakapalig, sisirain nila yung tahanan ng Diyos. At kapag sira, alam nila, yung isip ng Israelites ay wala nga sa wisyo, ang dali silang masakop. Kaya ang bansang Israel, kapag sira ang altar, hindi sila mapakali. Gagawa ng kaparaanan ng mga Israelites para mabuo muli ang altar ng Diyos. Ibig sabihin, pag sira ang altar, sigurado yung kanilang pagkatalo. Maghahanap sila ng paraan, maghahanap sila ng bato na pwedeng muling bumuo doon sa kanilang altar. Makikita natin yan sa all throughout ng Old Testament, especially in Exodus,
First and Second Kings, makita natin yung kahalagahan ng pagsira ng altar at muling pagbuo ng altar. Now, ito po, sa pagpasok ng New Testament, kung sa Old Testament ay physical na altar yung pinag-uusapan natin, pagpasok po ng New Testament, hindi na po physical na altar ang pag-uusapan natin. Hindi na bato o hindi na yung literal na bato at gagawa tayo ng altar kung saan tayo magpunta, kundi makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ito po yung tingnan. Remember yung mga nangyayari sa altar Old Testament time? Tingnan natin on 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Pwede pong paki-plus sa screen. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi po diyan, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Sinasabi ni Pablo diyan, hindi nyo ba alam? Ito po, na ang katawan natin ito ay ang templo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nasaan ang altar? Ito. Lahat na nabanggit natin nangyayari kanina ay hindi na pisikal na altar, kundi eto na ang ating katawan, ang ating body ay templo o tahanan ng banal na Espiritu o tahanan ng Diyos. Dito nangyayari lahat yung pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kasi ang mga Korinto po ay nakakalimutan nila na sila'y Kristiyano. Kahit kilala nila si Kristo, pero namumuhay sila na tila baga walang Kristo sa buhay. Nakakalimutan nila, baka nakakalimutan nila na sila ay Kristiyano, sila ay nakakilala sa Panginoon, and yet, they live like no Christ. Parang kahit Kristiyano, paglabas nila sa loob ng templo, kasi ang Corinth po ay isang lugar na maunlad. Nasa, ano po yan parang pier, maraming beer house, maraming casino, ganyan, during sa ang Corinth po, isang maunlad na bansa, at maraming Kristiyano dyan, na kahit Kristiyano na, ayun nga, namumuhay na tila walang Kristiyano. Marami ang nadadatnan sa loob ng casino, parang namumuhay na parang ang hindi Kristiyano. Ay sabi ni Pablo sa kanila, teka, ang pagiging Kristiyano nyo ay hindi dapat nasa loob lang ng simbahan. Remember, sabi niya, na ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Na kahit wala ka sa loob ng simbahan, na ang katawang ito, dito, nananahan ang Diyos. Pero baligtad yung nangyayari sa lugar ng Corinth. Wala silang pagbabago, sa halip ay patuloy sila sa paggawa ng hindi tama. Kaya yung altar nila na binuo ay napakahina. Kumbaga, ang kanilang relasyon sa Diyos ay hanggang simbahan lang. Paglabas ay hindi na nakikita sa kanila ang pagiging Kristiyano o mga taong merong relasyon sa ating Panginoon. Pero weak yung kanilang altar. Na konting kaway ng tukso ay nahuhulog sa pagkakasala. Hindi nila inisip yung kanilang imahe bilang templo ng Diyos paglabas ng simbahan. Nagagets niyo po ba yan? Na ang ating pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa loob ng simbahang ito. We are the walking church. Mobile church. Ibig sabihin, ang church naman during Old New Testament, hindi naman building Ang tinutukoy na simbahan ay tayo. So, paglabas natin, hindi natin kailangan magdala ng bato para maggawa ng altar. Para sabihin natin kasama natin ang Diyos. Kasi nandito na siya. That's why napakahalaga sa umagang ito na itong altar na ito, itong pusong ito, itong tahanan ng Diyos na ito ay ating pinalalakas.
Kasi ang daming temptation, ang daming pwedeng umagaw sa ating relasyon sa Diyos, sumira ng ating testimonya. That's why napakahalaga na we must build a strong altar. Ang kaaway po, ito po mga kapatid, napakatatag ng kanilang kuta. Kasi gumagawa sila 2 times yung kanilang preparasyon para sirain ka lang sa umagang ito. Hello, mga kapatid, nandiyan po ba kayo? Especially sa mga tatay. Ang ginagawa ng kaaway ay 2 times harder para sirain yung ating altar. Kasi kapag sira yung altar, madaling pasukin ng kaaway ang isang Kristiyano. At why si Paul, sinabi niya, remember, your body is the temple of the Holy Spirit. Alalahanin mo na ang katawang ito ay tahanan ng Diyos. That's why we must build a strong altar sa umagang ito. Hindi lang altar na madaling sirain. Naalala ko nung bata kami dyan sa dagat to sa area namin, mahilig kaming gumawa ng bahay-bahayan gamit yung kugon. Kugon, maganda siya nang pag kinakat yung kugon at iipitin ng 2 kawayan at gagawin mong pader, sariwa yung dahon. Ang ganda sa unang paningin, pero the following day, dahil natuyo na yung kugon, natuyo na yung mga dahon, mapapansin mo, bungi na siya. Kita mo na yung loob. Ma-identify mo na kung sino yung nasa loob. Kasi, ano na siya eh, natuyo na siya, hindi matatag yung paggawa ng dingding. So, kita na lang, kitang-kita na kung sino yung nasa loob. Now, ang isang Kristiyano, kung hindi matatag yung kanyang altar sa Panginoon, eto, mga kapatid, kitang-kita na ng kaaway kung saan ka titirahin. Diyan po ba ho kayo? Kaya yung tukso, wag niyo siyang imemenos. Wag niyo siyang lalaruin. Kung baga, wag kayong maglaro ng apoy. Wag niyo siyang kikilitin. Wag niyo siyang baby-bahin. Ano? Baby. Ibi-baby. Kasi alam niya kung paano kanya tuklawin. That's why ang challenge sa ating sa umagang ito, let's build a strong altar for the Lord. Now, ang tanong, paano? How we're going to build a strong altar? In 1 Corinthians chapter 16, binasa natin kanina, isa lang naman yung titingnan natin. Hindi, actually, 2 pala. Pero hatiin lang natin sa 2 yung isa. Unang paraan, in order for us to build a strong altar, we must value what Jesus did for us. Mahalaga na para makapag-build tayo ng strong altar, pahalagahan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Kasi sabi ni Pablo dyan sa 1 Corinthians, pwede pa kabilik, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, sinabi dyan, ito po, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu na hindi ito sa atin. Sa halip, ito'y binili. We were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Ibig sabihin, ang katawang ito na naging templo ay binili at tinupos ng banal na dugo ni Kristo. Pahalagahan natin yung ginawa ni Kristo sa atin na pinagbuhusan tayo ng banal na dugo in order for us na maging tahanan ng Diyos. Kasi kung atin lang, hindi tayo pananahanan ng Diyos. Kung ako lang, kung sarili ko lang effort, hindi ako pananahanan ng Diyos. Bakit? Napakamakasalanan ko eh. Napakadami kong kakulangan, napakadami kong kasalanan na nagawa. At ang Diyos ay banal. Hindi mananahan ng Diyos sa isang tao na hindi banal. Na ano pong ginawa ni Kristo? In order for us na maging banal na tahanan ng Diyos, siya ay namatay sa atin, bumuhos ang dugo ni Kristo. Remember ang altar? Doon pinapatay yung mga hayop para sa ikakapatawad. Now, hindi hayop yung namatay. Si Kristo yung namatay sa altar
so that yung ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at hindi na kailangang ulitin pa. Kasi sa hayop, next year miday, mag-aalay ka uli. Kasi, di ba, nakagawa ka na naman ng kasalanan. Kung dati baka, ngayon, bibi na. At next year, baka iba na naman yung paalay. Kasi ganun yung Old Testament. Pero this time, ang ginawa ni Kristo sa atin, dahil tayo makasalanan, siya yung namatay. Siya lang yung perfect sacrifice para maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. Na kung marirealize natin ito, bibigyan natin pagpapahalaga ang ginawa ng ating Diyos sa ating ito na di kakarapat-dapat, and yet dahil sa banal na dugo ni Kristo, ikay inari ng Diyos at maging banal na tahanan ng Diyos dahil ang kabanalan mo ay hindi dahil sa iyo, kundi kung bakit ka naging banal, ito tandaan nyo, dahil sa ginawa ni Kristo. That's why ang Diyos ay nalulugod sa buhay natin dahil ang nakikita niya ay ang kabanalan na ibinigay o in-impart ni Kristo sa atin. Na kung marirealize natin yon, napaka-espesyal ko naman sa harapan ng Panginoon. Napaka-makasalanan ako, and yet inibig ako ng Diyos at siya'y namatay para sa akin, para ako'y maging anak niya, at para ang buhay na ito'y maging banal na tahanan ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga, to build a strong altar, mahalaga, we value what Jesus did for us. Kasi kung hindi mo pahalagahan yung ginawa ng Diyos sa atin, kaya hindi libre yung kaligtasan eh. Dahil meron nagbayad niyan para sa atin. Hindi yan libre. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. At para hindi natin maranasan yung kamatayan na yan, si Kristo ay binayaran yan, yung atonement, para tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Kung hindi mo maiintindihan yan, yung ginawa at hindi mo pahalagahan, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka makakapagpatayo ng matatag na altar sa Diyos. Kasi hindi mo binavalue eh. Diba? Ang isang bagay na binigay sa'yo at pinahalagahan mo at naintindihan mo kung gaano kahirap yung ginawa ng tao para mabili yung cellphone sa'yo, ay hindi mo papakapitan yan sa iba. Diba, Ian? Kung alam mong yung regalo sa'yo ng girlfriend mo, pinagpaguran niya, pinagpuyaratan niya, binigyan ka ng mamahaling cellphone, ay hindi mo papakapitan yan sa iba. Bibilan mo yan ng damit, diba, ng cover, kasi alam mong mahalaga yan doon sa taong pinanggalingan yan. Hindi mo kung saan mo ilalagay. At ang taong walang pagpapahalaga sa nagbigay sa kanya, careless yun. Di ba? Hindi niya pinahalagahan eh. I mean, masakit yun para sa nagbigay, Miday, di ba? Binigyan kita, pero hindi mo even nag-ingatan. Di ba? Pero kung alam mo kung gano'ng paghihirap ng tao para lang magawa yung isang bagay na yan at ibinigay sa'yo, ay, ibang pag-iingat ang gagawin mo. Now, building an altar starts with that. Valuing yung ginawa ni Kristo sa'yo. Doon tayo mag-uumpisa. Kasi kung hindi mo yan maintindihan, ay mga kapatid, hindi tayo makapagpatayo ng matatag na altar. Now, kung naiintindihan natin kung ganong kahalaga yung ginawa ng Diyos sa atin, eto, you have an intentional to live a holy life. Dahil pinahalagahan mo siya, yung ginawa ng Diyos sa'yo, yung pagdugo na ibinigay sa'yo ng Diyos, intentionally, you're going to live a holy life. Hindi ka pipilitin. Dahil pinahalagahan mo yung ginawa sa'yo ng Diyos, therefore, meron kang intensyong mamuhay na merong kabanalan. Remember, ang kabanalan ay bunga yan ng ginawa ni Diyos sa atin. At kung ikaw ay pinahalagahan mo yon, nagiging mas maingat ka ngayon. Nagigets nyo po ba yung pinag-uusapan natin? Kasi kung pinahalagahan natin yung ginawa ng Diyos sa atin, ay magpupumilit tayo intentional. Hindi sinasadya. Intention ba? Hindi. Gagawa ako ng tamang desisyon ngayon. Kahit masakit para sa akin, gagawa ako ng tamang desisyon. Kahit hindi pabor sa akin yung gagawin ko. Halimbawa, ito madalas nating pagpapatawad. Kahit ikaw yung nagrabyado at ginawa ng hindi tama, pero pipiliin mong magpatawad.
Kasi yun yung tama para sa Diyos. At hindi lang isang beses, sabi ng Bible, ka magpapatawad. 77 times. Masakit dyan para sa naagrabyado. Totoo po, real talk, masakit po talaga. Totoo po yun. Hindi po pwedeng, kung natural lang natin, hindi po pwedeng hindi ka gagante. Pero dahil ang intention mo ay to live a godly life, to live a holy life, pagsusumikapan mong mamuhay ngayon, kahit masakit sa'yo, kahit ayaw ng katawan mo, kahit ayaw ng flesh mo, pagsusumikapan mong maging matuwid sa paningin ng Diyos, kasi ito ang ginawa ng Diyos sa akin. And that's a strong altar. This is the main reason kung bakit maraming Kristiyano ang nagpipail sa kanyang pagiging Kristiyano kasi hindi niya naiintindihan yung ginawa ng Diyos sa kanya. Ang daling ibigay ng pagiging Kristiyano sa kasalanan. Father's Day na Father's Day. Ang daling sumuko dahil hindi niya naiintindihan. Wala talaga siyang intensyong maging banal sa harapan ng Diyos. Kristiyano siya, yes, pero wala siyang intensyong mamuhay na may kabanalan. Bahala na. Okay, yun, kaya sara-sara. Bahala na. Kasi ang Kristiyano hindi ganun. Ang isang Kristiyano nagbabalyo sa ginawa ng Diyos sa kanya, umaga pa lang, meron na siyang intensyong gumawa ng tama sa paningin ng Diyos. Hindi yung, ayan na yung pagsubok, doon ka pa lang mag-iisip. Church, nandiyan ho ba kayo? Strong altar starts by valuing what the Lord did for us. Kasi kung hindi, ay mga kapatid, hindi tayo tatagal sa pagiging Kristiyano. Ito yung tinatawag na cycle of sin. Yung cycle ng repentance, hingi ng tawad sa Diyos, gagawa na naman. Hingi uli, gagawa na naman. Sa hindi na nakaalis-alis. Kasi wala talaga siyang intention eh. Di ba? Kung binabalyo natin yon, meron kang intensyon na mamuhay na merong kabanalan sa ating Panginoon. And also, you have consciously protecting your testimony. Pag sinabing conscious, alam mo sa iyong kaisipan na kailangan mo protektahan ang testimonya mo bilang isang Kristiyano. Kapatid, huwag mo namang agad-agad isuko ang pagiging Kristiyano mo. Konting kaway lang ng temptation, bigay agad? Huwag naman agad. Huwag naman yung, meron pang isang Kristiyano na patay mali siya. Alam niyang kasalanan, pero patay mali siya. Maraming ganyang Kristiyano kaya hindi nakakaranas ng breakthrough. Kasi hindi siya conscious to protect his testimony bilang Kristiyano. And sad to say, ito po nakakalungkot, marami ang natitisod sa atin. Kasi we are not conscious to protect our testimony. Ang mga Korinto, ganun din. Sabi nila, malaya, Paul, malaya naman kami sa anumang pwede namin gawin. Bababasa niyo sa banda. Meron kami kalayaan gawin. Ano man ang gusto namin gawin. Sabi ni Paul, tama kayo. Malaya ang pwede nyo lahat gawin, pero sabi ni Paul, hindi lahat ay merong pakinabang sa iyo. Pwede mong gawin ang lahat, pero ang tanong, ito ba ay nagbibigay karangalan sa Diyos? Ito bang gagawin kong ito ay nagbibigay karangalan sa Diyos? Kasi kung hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos, mabuti pang huwag ko nang gawin. Kahit ang lahat ay ginagawa ito. Kasi sabi ni Pablo, therefore, honor God with your bodies. Kasi kung hindi kararangal ng Diyos, ang hindi pagpapatawad, mapipiliin kong magpatawad kahit ako ay nasasaktan. That's a strong altar. Pipiliin kong sumamba sa Panginoon kahit ako'y may problema. That's the strong altar. Pipiliin ko magpakumbaba. Kahit nasa akin ang lahat, pipiliin ko pa rin magpakumbaba.
That's the strong altar because you have a consciously effort na protektahan ang testimony nyo. Pero kapatid, huwag mo naman agad-agad nga isuko. Nakakalungkot po. Naalala ko tuloy yung aming yung mission sa Naik one time. Meron kaming pinagsabihan doon na isang Kristiyano. Matagal lang Kristiyano na bisita. Hindi naman umaatin ng church natin doon. Hindi, matagal na palang Kristiyano siya. Pero dahil hindi siya conscious sa kanyang pagiging Kristiyano, pinabayaan niya, hindi niya na pinaglaban yung kanyang pagiging Kristiyano. Hinayaan niya nang mamuhay siya sa kasalanan kasi walang conscious effort sa kanya. Walang intensyon. And nung nakausap namin, actually, si Koy pa yung kasama ko, nung nakausap namin, sabi namin, kapatid, ipaglaban mo ang pagiging Kristiyano. At hayaan natin ang Diyos yung kumilos sa atin sa mga oras na yon. Valuing what Jesus did for us, that's the starting point. Doon nag-uumpisa ang pagiging matatag ng ating altar. Pag naumpisa mong paalagahan, ang ginawa sa iyo ni Kristo. Pangalawa, bukod sa binabalyo mo yung ginawa ng Diyos sa iyo, you have fully understand the power of the blood of Jesus Christ. Una, pinahalagahan mo. Pangalawa, you have fully understand the power of the... Meron kang maliwanag na pagkaunawa patungkol sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo. Ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi lang simpleng namatay at tumulo yung dugo niya sa krus ng Kalbaryo, hindi na doon natapos yun. Even kamatayan ay inalis niya yung pangil para sa ating mananampalataya. Namatay siya, yes. Pero after 3 days, siya ay muling namuhay. That's the power of the cross. Kung maiintindihan natin yung ganong klaseng kapangyarihan ng Panginoon na kahit ang kamatayan ay nilagpasan niya o pinagtagumpayan niya, walang kasalanan, walang bisyo ang hindi mo pwedeng mapagtagumpayan sa oras na ito. Naintindihan po? Fully understanding the power of the blood of Jesus Christ, it gives us power para isipin mo na itong tukso na ito, na itong kasalanan ito, ay hindi siya nagwawagi. O maging ang sitwasyon kung ito na meron akong mabibigat na problema, imposibleng mga sitwasyon, alam ko wala itong panama sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Even Satanas ay walang kapangyarihan laban sa akin dahil ang banal na dugo ni Kristo ay ibunuhos sa altar ng puso ko. That's why, mga kapatid, walang magagawa ang kaaway sa Kristiyanong pinagbuhusan ng dugo ni Kristo. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan na ang kaaway ay walang magagawa sa isang taong pinagbuhusan ng dugo ni Kristo. Bakit? Sapat na ang dugo ni Kristo para maranasan natin ang favor, ang proteksyon ng Diyos sa atin sa umagang ito. Remember, nangyari sa altar, covenant ng Diyos. Nangyari sa altar, yung miracles ng Lord. Nangyari sa altar, yung communion ng tao at ng Diyos. That's why, pag naiintindihan natin ang power of the blood of Jesus Christ, there's freedom. There's freedom. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, malaya ka, kapatid. And it talks about freedom. It talks about yung strongholds na nasa atin ay bumabaksak sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And the power of the blood of Jesus Christ talks about empowerment. Hindi lang basta nakalaya tayo sa umagang ito, binibigyan din tayo ng sapat na kapangyarihan para labanan. Hindi puro depensa, maging opensa sa kalaban ay nagagawa natin labanan because we have the power of the blood of Jesus Christ. Hindi lang basta depensa, ha?
Kundi, opensa rin yan. Ibig sabihin, nagagawa natin tapakan ang scorpions, ang snakes, because we have the power of the Lord Jesus Christ. Why? Because the Lord Jesus Christ resides in an altar. Kaya yung proteksyon na sinasabi natin sa tahanan, narito siya. Narito siya. Narito siya. Kung naiintindihan lang natin ang tunay na kahulugan o ang kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo sa atin. Kaya, walang panama ang kaaway. Alam na ni Satanas, 2,000 years ago, natalo na siya. Alam niyo lang ginagawa niya ngayon? Nagkikreate siya ng doubt. Nagkikreate sa iyo ng pagdududa. Totoo ba yun? Malalagpasan ko ba to? Kaya ko ba paglabanan na itong kahinaang ito? Matagal ko na itong ginagawa eh. Kapag hindi mo naintindihan yung ginawa ng Diyos sa'yo, i-entertain mo ngayon yung ganong klaseng kaisipan. Mapapansin mo, yung altar mo ay unti-unting nasisira. Kasi kinakain siya ng pagdududa. Kinakain siya ng pag-aalala. Kinakain siya ng, ito isang araw, nanghingi ako ng sorry sa Lord kasi di magbubukas na yung pure gold. Kapit-bahay ko lang yung pure gold eh. Pader lang yung pagitan namin sa pure gold. Pag natulog ako, kitang-kita ko yung pure gold, napapanaginipan ko nga eh. Katabi ng kwarto ko siya. Yung mga kapit-bahay ko at yung mga pinsan ko nasa likod, magtayo ka na ng business, natataranta sila. Sa pagtayo ng business, sinasamantala. Kasi madaming tao talaga. Everyday, daming tao doon sa bakuran ko, doon sa may mga puno kasi doon sa gilid. Sabi naman, magtayo ka na, bilisan mo. Tinataranta ako ng mga pinsan ko. Ako naman, oo nga. Gumagawa ako ng sermon. Naguguluhan ako sa sermon ko. Parang niisip, kailangan ko magluto, ano ba mga putahe gagawin ko, paano? Pero nangingi ako sorry sa Lord, sabi ko, Lord, alam ko ano to eh, taktika ng kaaway. Dadayain ka talaga ng paningin mo. And sabi ko sa Lord, that's not my altar. Hindi yan ang altar ko. Kung kalooban mo akong pagyamanin, yayaman ako na hindi ako masyadong mahihirapan. Kasi ang kayamanan ko ay kayo. Ang Diyos walang masama sa pagnanais yumaman. Pero ang mahalaga sa umagang ito yung matatag ang iyong altar so that pagdating ng malaking blessing, ready to. Hindi bibitaw. Kasi ako nga, gumagawa na ng sermon, kumakatok sa pintuan ko. Pisan ko, natatawa ako sa... Maglabas ka na ng table mo. Bakit? May sunog ba? Hindi. Ang daming kakain. Magluto ka na. Ganun lang yun. Pero hindi, maraming, sabi ko, ang daming tukso na pwedeng gumulo sa atin sa umagang ito. Now, the Lord is calling us right now na patatagin natin yung ating altar. Sabi ko nga sa inyo, no, kapag ang puso natin ay naging matatag na altar, ito po, dito nag-uumpisang mangusap ang Diyos. Tingin po kayo. Kapag ang altar natin, ang puso natin ay matatag na altar ng Diyos, dito po nag-uumpisang mangusap ang Diyos. Kakausapin ka niya. Kung ano mga gusto niyang iparating sa iyo, kung gusto mong magtayo ng business, hahayaan ka ng Diyos. Kung gusto ka niyang pagpalain, kakausapin ka ng Diyos. At dito nag-uumpisa ang apoy sa puso natin. Mas masarap magtayo ng business kung alam mong galing sa Diyos. Di ba? And also, dito tayo katatagpuin ng Diyos. Sa altar ng puso natin, kung matatag ito, kung gusto mo ng himala, dito siya nag-uumpisa. Kasi yun ang altar ng Diyos. Ibig sabihin, doon kayo nagkikita ng Diyos. Yung altar ng puso, doon kayo nagmi-meet ng Diyos and you can talk to our God. Anything under the sun.
Kasi kasama mo ang Diyos. Ayaw bumaba. Sabi ko nga, no, sa panahon ngayon, napakadaming sumisira sa atin. Napakadaming challenges. Ang daming umaagaw ng ating atensyon. Ang daming sumisira sa ating testimonya bilang Kristiyano. And now is the best time. And God is calling us to rebuild our altar na maging matatag. Altar siya na hindi pwede sirain ng kahit sino man. Dahil nandito siya. Remember, our body is the temple of the Holy Spirit.